Tsaka mapa pala yung nakaipit sa Biblia. Tapos akala ni Abok yung lugar na tinuturo ng mapa. Yun yung kinalalagyan ng kayamanan. Walang yung babae na yan! Pati buong pamilya niya! Kaya siguro sila yung mayaman dahil may tinatago silang aswang! Kasi kung hindi ka mapatay-patay noon, sisiguraduhin ko mamamatay ka na ngayon! Magandang araw sa lahat ng mga kayanggaw, lalong-lalo na po sa inyo, Miss Clar at Sir Jay. Nais ko ring magbahagi ng kwento tungkol sa nakaraan namin ng asawa ko. Ito ay nangyari nung personal driver pa lamang niya ako. Upang lubos na maunawaan ang lahat, ako nga po pala si Jeric. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ma'am Shania, nakahanda na po yung mga gamit na dadalhin ninyo sa sasakyan. Pati na rin yung bag na brown na may lamang importanteng dokumento. Nailagay ko na rin po. Baka kasi hanapin nyo pa sa loob eh. Maraming salamat po, Nana. Ako na lang po pala yung kulang eh. Tsaka ito po yung maleta, Ma'am Shania. Mabigat po kasi kaya kinuha ko kay nanay. Nay, nasaan po yung susi nito? Ito pala kunin mo na. Ingatan mo si Ma'am doon ha, Jeric. May mga dun sa probinsya, alam mo naman. Kaya wag mong hahayaang umalis ng mag-isa yung si Ma'am Shania. Automatic na yan, Nay. Kayo naman po talaga Ako pa ba? Salamat po sa susi, Nay. Hindi na po ako babalik sa loob Ay, nako. Kaya nga kinuha ko na dahil alam ko naman kung ano ka. Ano ba kasi yung madalas mong iniisip at minsan yung mga bagay na importante nakakalimutan mo na? Wala, si nanay naman Yan na naman tayo intindihin niyo na lang. Alam niyo naman binata ko, di ba, Nay? Ganun ba? Binata ka? Ibig sabihin pala yung pagkalutang-lutang mo Nay, alis na po kami Baka gabihin po kami sa pagdating sa asyende. Una na ho kami. Ma'am, tara na ho. Kunwari wala ho kayo naririnig sa pinagsasabihin ng nanay ko. Asos, nalilihis pa ang usapan. Hoy, Jericho, kahit aminin mo man o hindi alam ko yung inaano mo minsan. Nay, ano naman inaano? Wala naman ako inaano Anong walang inaano? Ay nako, oo na nga lang. Pero Ma'am Shania, alam mo naman kahit na madalas yung pagkalutang ng anak ko kaya ka pa rin na maprotektahan yan. Alam ko po yun, Nana. At saka alam ko naman po yung dahilan kung bakit siya lutang Oo? Alam mo? Oo. Hindi ba't sinabi mo yun nung nalasing ka? Nasabi ko, Ma'am? Ano po ba sinabi ko, Ma'am? Ang sabi mo, baka nabuntis mo si Paula. Kasi nagising kang katabi siya sa iisang kama. Di ba nga, sabi ko rin sa'yo na huwag kang matakot. Dahil nga lalaki yun dati, di ba? Ma'am. Naku naman, Jeric. Pinatulan mo talaga yung baklang yun. Hala, Nay. Hindi, no. Hala, Ma'am. Kailan nangyari yun, Ma'am? Hindi mo talaga naaalala? Basta, sinabi mo lang yun sa akin nung lasing ka. Ay nako, huwag kang mag-alala. Safe talaga yung sikreto mo sa akin. Safe ba yun, Ma'am? Narinig na nga ng nanay ko. Okay lang yan, nanay mo naman Nako, mauna na nga ako, Ma'am. Ayun na yung nanay ko, nagubad ng tsyelas Mauna na ako sa sasakyan Mabilis ako kumaripas ng takbo papunta sa sasakyan habang pasan-pasan ko ang maleta. At si nanay dinuro na lang ako gamit ang tsinelas niya. Malusog ang relasyon namin ng nanay ko at ng amo namin. Pagdating kay nanay, saksi ang amo namin kung paano ako nagiging isip bata. Yung amo ko naman, talagang minsan malakas din ang trip sa buhay. Minsan prangkista talaga siya. Minsan naman strikta at palautos. Ibig sabihin, isa siyang amo na marunong magpahalaga ng tauhan niya. Ano, Ma'am? Alis na ho tayo? O sige, tara na. Wala na ba tayong nakalimutan? Wala na ho. Nailagay na ni nanay lahat sa likod Teka, anong oras na ba ngayon?
Alas 9 na umaga. Tapos sa tingin ko, parang 5 oras yata yung biyahe, ma'am. Siguro makakarating tayo mga... Alas 9, alas 10. Mga alas 2 siguro, ma'am. Tapos pahinga tayo ng 1 oras. Alam ko kasing hinto tayo para kumain, di ba, ma'am? Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre gusto ko, ma'am. Kayo naman ho talaga, oh. Tara, ma'am. Aatras na ako. Manong, kayo na bahala kay nanay dito, ha? Agad kong pinaharurot ang sasakyan matapos ko itong mailabas sa gate ng mansyon ng amo ko. Sa pamilya ng amo ko, siya na lang talaga at ang kuya niya ang natira sa kanila. Namatay kasi ang tatay niya sa panahong politiko pa ito, nung paslit pa lang kami pareho ni Ma'am Shanaya. Nakasama noon ang tatay ko dahil tauhan din ito noon ng ama niya. Kaya sabay kaming nawala ng ama sa buhay. At yung nanay niya naman, namatay nung ipinanganak siya. Ma'am, seryoso ba talaga kayo kanina? Nasabi ko talaga sa iyo yung bagay na yun nung lasing ako. Isipin mo na lang na yun yung sinabi mo. Para naman dire-diretso yung pagmamaneho mo dyan. Kasi ma'am, nagdududa talaga ako eh. Kasi parang may nasabi akong iba nung panahon na yun eh. Oh, ano na naman? Bakit ba gumigilid ka na naman dyan, ha? Kasi ma'am, kinakabahan ako eh. Ano ba talaga yung sinabi ko sa inyo nung lasing ako, ma'am? Ay nako, wala ka namang sinabi pero nagsuka ka. Ay, mali. Ang sabi mo lang pala, nangako ka sa sarili mong hindi ka naiinom kasi kumakanta ka ng wala sa tono. Pero na-scam ka kasi uminom ka ulit ng araw na yun eh. Tapos di ba kumanta ka ulit? Talaga? Kumanta pa ako, ma'am? Oo kaya kumanta ka. Wala nga sa tono eh. Diyos ko, nakakahiya naman. Anong kinanta ko nun, ma'am? Kumanta ka kaya ng To Love You More na may halong Born For You. Magmaneho ka na nga dyan. Paandarin mo na yan. Hirap sa'yo kapag chismis, humihinto ka talaga eh. Hindi kasi talaga ako manginginom na tao at mababa lang ang tolerance ko sa alak. Kaya kapag nalasing ako, literal talaga na may pangyayaring hindi ko maalala. Pero kahit ganon, duda ako sa sinasabi niya. Kilala ko kasi ang sarili ko at alam na alam ko na kapag nalasing ako, lalabas talaga ang katotohanan. Agad ko na lang pinaandar ang sasakyan habang siya ay nagpipigil ng tawa dahil naman sa naging reaksyon ko. Tulad nga ng estimasyon namin, 2:00 ng hapon ang dating namin sa asyenda. Dahil din sa paghinto namin kanina sa pananghalian. Maligayang pagdating, Ma'am Shanaya. Mabuti naman at nakarating kayo na maaga. Pasok ko kayo. Tama-tama at nakapagluto yung apo ko ng merienda. Si Mimi ho? Abay, oo. Habang lumalaki kasi siya, natutuklasan niya na ang hilig niya ipagluluto. Oh, bakit? Wala namang nakakagulat kung nagluluto yung babae ha. Makagulat ka naman dyan. Ma'am, hindi naman ho kasi dalaga yun eh. Bata pa ho yun. Ilang taon nga po pala si Mimi nung? Kawawalo pa lang nitong Marso. Po, kawawalo lang po. Oh, di ba ma'am? Nagulat ka rin? Halina kayo sa loob, ma'am. At ipapakilala ko kayo sa apo ko. Nitong taon lang naman kasi siya nandito. Kaya hindi mo nakilala. Pero ngayon ipapakilala ko na sa'yo. Mime! Mime! Nandiyan ka ba sa kusina? Halika dito, Mime! Opo, Lolo. Bakit po? Naglilinis pa po ako ng lababo eh. Hindi ko po kasi abot yung dito sa dulo. Naglilinis pala ng kusina. Teka lang ha. Pupuntahan ko muna siya. Si Mimi kasi ang anak ng kaibigan kong mas matanda lang sa akin. Yung kaibigan ko na yon, anak ni Nunong Samonte. Bali nung panahong nasa 17 ako, 3 taong gulang na ang bata nung makilala ko. Tapos ang kaibigan kong yon, mas matanda sa akin ng 1 taon. Sa loob din kasi ng 10 taon, tila 2 beses lang nabalikan ni Ma'am Shanaya ang lugar.
Kaya marami rin siyang hindi makabisado sa sarili niyang hasyenda. Mas may update kasi roon yung kuya niya. Pero sa pagkakataong yon, dahil may negosyong inaatupag ang kapatid niya sa ibang bansa, sa kanya nakatoka ang hasyenda kaya kasama ko siya sa pagkakataong yon sa pagbabalik namin roon. Uy, Mime, hala ka. Punong-puno na sabon yung lababo, madulas yan. Tapos nilalangoy mo pa? Uy, Kuya Jeric! Nandito ka po pala. Hindi ko po kasi abot yung dun banda kaya po kailangan ko pang dumapa. Eh kung hindi ko po kasi lilinisan yun, sino na pong maglilinis? Oh, paano kung mahulog ka dyan? Bagok yung ulo mo dito sa baba, tiles pa naman to. Ako na dyan, basang-basa ka na oh. Sige na, maglinis ka na lang doon tapos magbihis ka na. Kasi kasama ko si Ma'am Shania eh. Handa mo na lang agad yung niluto mo. At saka nga pala, ano nga pala yung niluto mo? Masarap po yun, Kuya. Kamote po siya pero parang cake yung lasa. Asos, pinagbalaki pa. Nasaan nga? Patingin nga ako. Ayoko nga. Mamaya baka masira yung design nun eh. Pero nandyan lang po sa lamesa. Yung tinakpan na yan oh. May design yan oh, wag mo sisirain. Magbibihis lang po ako ah. Nang umalis siya ay agad kong tiningnan ang ginawa niya sa ibabaw ng lamesa. Inalis ko ang takip na yon at napailing na napapalatak sa bilib nang makita ko ang disenyo. Aba, ang angas ah. Bang klase din tong batang to. Nako, may mararating talaga to paglaki. Oy, Jeric! Ay, peste! Naku naman, ma'am. Ayan ka na naman. Lakas mo talaga manggulat eh. Lakas manggulat talaga? Sabihin mo, kabado ka lang talaga pag nakikita mo ako. Anong sabi mo, ma'am? Medyo nabibingi ako eh. Ang sabi ko, makalimutan pala nating dumaan sa grocery store para bumili ng cotton buds. Bingin mo talaga eh. Teka, ano ba yan? Ito yung gawa ni Mime. Para daw sa'yo. Oh, talaga? Nasa na pala siya? Nagbibihis lang. Babalik din kaagad yon. Hoy, Mime! Nakita na ni ma'am yung cake mo. Cake ba to? Hindi yan tunay na cake, ma'am, pero nagawa niyang cake. Pero ang totoo, kamote talaga yan. Talaga? Ang ganda nito ah. Pakikuha nga yung camera ko doon sa sasakyan, tapos kuhaan mo ko ng picture kasama to. Pero maghuhugas pa ako dito, ma'am eh. O sige na nga, ako na nga lang. Hindi, ma'am. Ako na pala. Pero wag niyo na lang po galawin yung lababo, ma'am ah. Medyo madulas kasi yung sahig dito eh. Kaya doon ka na lang sa sala, ma'am. Kapag kasi nakikita ng amo ko na hindi magawa-gawa ng trabahador niya ang isang gawain, nagbubuluntaryo siyang gawin ito kapag sa palagay niya ay kaya niya. Ang problema nga lang lapitin siya ng disgrasya lalo na sa kusina. Kung hindi siya makakabasag ng plato o di kaya baso, siya ang nadudulas. Kaya talagang dinala ko siya sa sala kasama ang cake na gawa ni Mime. Nakasalubong naman namin si Nunong sa monte at sumenyas na siya na ang tatapos sa gawain sa kusina. Tumango naman ako bago iwan ang amo namin sa sala. Oh, ma'am. Ito na po yung camera oh. O sige, kunan mo kami ng picture ni Mime ha. O sige, ma'am. 1, 2, 3. Yan. Sige nga, tikman na natin yung cake. Sana po magustuhan niyo po yung lasa, ma'am. Katulad po kasi yan ng lasa ng ginawa kong cake nung may paligsahan po sa eskwelahan namin. Tapos sumali po ako. Nanalo po yun. Talaga? Sige nga, tikman natin. Ang sarap nga nito ah. O ano? Ang sarap. Jeric, tikman mo. Ang sarap talaga oh. Ang sarap. Ay! Ano ba nangyari dito? Bakit lang biglang pumigay yung upuan? Nako, bumaon yung isa pa ng upuan sa sahig, ma'am. Pero napaka-imposible naman yan. Simento yan, ma'am eh. Ay, oo nga eh. Tingnan mo nga to, Jeric. Kaya mo bang iangat to? Kaya ko po yan, ma'am. Magaan lang naman yata yung upuan eh. Nang
umalis sila ni Mime sa upuan na yon, agad ko itong inangat at tinulak ng bahagya para lang makalayo ng konti. Inalis ko ang carpet na naroon at tiningnan ko ang sahig. Hindi sahig ang nakita ko, kundi parang pintuan pababa. Oh, ma'am, tignan niyo oh. Pintuan ba to? Pintuan? Papunta naman saan? Parang papunta sa baba, ma'am eh. Nako! Sandali! Jericho! Huwag mo munang buksan yan! Nako! Bakit po? Ano po bang meron dyan? Nako! Mabuti na lang umabot ako. Yan, totoo kasi niyan, ma'am. Nung sabihin ng kuya mo na alisin ang nasa itaas na bahagi ng sahig eh, nakita namin yan. At nang buksan ko, puro mga kahon ng dinamita ang laman yan. Hindi ko alam kung para saan, pero kailangan mag-ingat. Ang sabi ng kuya mo, wag na munang galawin. Nako, kung dinamita po yung nasa ilalim, paano po to? Bumigay eh. May nahulog na din po sa baba. Baka mamaya sumabugo yan ha. Diyos ko naman, Jeric. Ano ba yan? Ligtas pa ba tayo dito? Teka, titignan ko ng dahan-dahan lang. Hindi naman siguro itatago dito ng ama mo o ng lolo mo kung delikado dito. Dahan-dahan nga naming binuksan ang pintuan na yon. Hindi naman pala yun basement, pero para itong taguan lang at may kahabaan. 3 kahon ang nakita namin roon at binuksan ni Nunong Samonte ang isa. Bumungad nga sa amin ang dinamita. At dahil sa ilang beses na akong nakakita ng dinamita, naintindihan ko ang interpretasyon ni Nunong Samonte. Pero kumuha ako ng isa, tapos nagsigawan pa sila. Hoy! Jeric, ano ka ba naman? Kapag yan sumabog sa kamay mo, yari ka talaga! Abay, bakit mo naman kinuha ng biglaan, Iho? Mamamatay tayo niyan sa ginagawa mo! Pero hindi naman po tutunay eh. Kasi tignan mo nung Tsaka ito pa, bubuksan ko ha. Oh, yun yung laman oh. Abay, oo nga no. Teka, ano to? Buhangin na parang abo. Buhangin na kulay abo. Parang ano nga po to eh. Yung galing sa bulkan, parang niluto na buhangin. Pero hindi po to sasabog kasi tignan nyo oh. Uy, Kuya Jeric! Huwag mo namang ihampas-hampas yan oh! Mamaya sumabog yan eh! Hindi nga sasabog to, Mime. Teka nga, kung hindi yan bomba, para saan yan? Yan yung bagay na hindi ko alam, ma'am. Pero baka alam ng kuya nyo. Dahil sa sinabi ko ay tinawagan na lang niya ang kapatid niya at sandali naman kaming naghintay sa balita. Tila pati kuya niya sa kabilang linya. Nagulat din nang malamang hindi pala totoong dinamita ang nasa mga kahon. Pinabuksan pa nga nito ang 2 kahon pa at pinatingnan ang laman nito. Pero habang hinahalukay namin yon, may 1 kahon kaming nakita at nang buksan ko yon, isang lumang panyo ang naroon na may bordang usa na may sungay. Oh, para saan naman to? Parang usa lang din to na nasa master bedroom sa taas ah. Oo nga ano, yan yung nasa kwarto ng yumaong mag-asawa noon. Baka remembrance lang ito o ano. Pero sa tingin ko talaga may ibig sabihin to eh. Kung meron man, ano kaya yun? Matapos makausap ni Ma'am Shania ang kuya niya, muli niyang pinagtuunan ng pansin ang panyo na yon. Kahit siya napatabingi ang ulo niya sa nakaborda doon. Ay, nakakapagtaka naman na parang ito lang eh. Kailangan talaga lagyan ng ganitong pakulo. Hindi ko talaga maintindihan. Napakababaw eh. Ano bang sabi ng kuya mo, ma'am? Syempre, nagtaka rin. Hindi nga rin daw niya alam. Oh, kung hindi rin alam ito ng papa ninyo, paano kung lolo niyo yung may gawa nito, ma'am? Pwede rin namang si Papa talaga. Lalo na't mahilig siya sa politiko dati. Ay naku, teka nga. Kuhaan ko muna ng litrato yan para naman may papakita ko kay kuya. Tsaka grabe no, wala masyadong insekto na namamahay dito. Luman-luma na pero walang lumalapit talaga na insekto. Ma'am Shania, may maliit na box po oh. Ito po oh. Aba, oo nga no. Ano ba to? Patingin nga ako, Mime.
Binuksan ng amo ko ang kahon na yon. Sabay-sabay naming dinungaw ang nasa loob. Isang kwintas ang naroon pero hindi nakakaagaw ng pansin. Para itong kwintas ng mga katutubo na galing pa sa sinaunang panahon. Ano kayang espesyal sa kwintas na to? Patingin nga po niyan, ma'am. Parang bato ito pero nakabalot sa screen na itim. Pero ang tibay ng screen, oh. Luman-luma na pero... grabe, hindi man lang mapunit-punit. Ay naku, o sige na. Ibalik na lang muna natin yan dyan sa loob. Hindi ko na lang muna gagalawin, hintayin ko na lang muna si kuya. Pero hawak-hawak pa rin niya ang panyo na may bordang usa. Bali ang panyo, kulay dilaw at ang borda noon ay kulay brown. Nung una, hindi ko muna masyadong pinansin ang rason kung bakit dala-dala niya yon. Binulsa ko rin yung kwintas. Pagpatak naman ng mga alas 5 ng hapon, kanya-kanyang buhay muna kami sa mansyon. Kasalukuyang abala si Mime sa gawain niyang pambata. Kami naman ni Nuno noon, nagdidilig ng halaman sa bandang kusina habang nag-uusap. Hanggang sa narinig namin ang alingawngaw ng doorbell sa loob ng mansyon. Oh, may tao yata sa gate. Ako na magbubukas, Manong. Sino ba itong... silip nga. Oh, si Abok to ah. Uy! Parin Jeric! Tama nga yung sabi nila, nandito ka. Nakita daw kasi nila yung mag-araw sasakyan na pupunta dito kanina eh. Ano? Kasama mo ba si Ma'am Shania? Oo, pre, nasa loob. Halika, pasok ka. Salamat pre ah. Tsaka grabe ah. Ang puti-puti natin ah. Masarap magtrabaho na kasama lagi ni Ma'am Shania no? Oo naman, parang hindi nga ako napapagod eh. Iba kasi talaga kapag gusto ka ng amo. Uy, manahimik ka nga. Inuhuli-huli pa naman ako nun. Sus! Bakit pa kasi hindi ka nalang umamin? Malay mo, may pag-asa. Oh, paano kung wala? Tapos tanggal pa ako sa trabaho. Ikaw naman talaga oh. Oh, teka. Ano to? Nako, ba't hindi ko yung binulot kanina? Ginawa ko yung panakot kay Mimi. Panakot? Ano to? Dinamitang peke? Ang importante, natakot siya. Dumiretso ka na doon sa loob. Nasa likod banda sila, Nunong sa monte. Tatapon ko lang to ah. O siya, sige. Hindi ko sinabi ang tunay na dahilan kay Abok tungkol sa dinamitang peke. Masyadong mapagbusisi ang taong yon at mahirap na dahil baka matuklasan niya ang sikreto. Tapos hindi niya ipaalam sa amin. At isa pa, wala naman akong permiso kay Ma'am Shania para ipaalam ito sa iba. Naghanap lang naman ako ng basurahan sa banda roon. Hinagis-hagis ko pa kasi kanina ang dinamitang peke na yon para mas lalong ipakita na hindi ito pumuputok. Nang makabalik naman ako sa loob, tahimik ang sala. Walang bakas ng pag-uusap ng mga tao sa loob kahit na pumasok si Abok. Dumiretso na nga ako sa likod banda sa pag-aakalang baka kausap na nito si Nunong sa monte. Oh, Nunong sa monte. Nakausap niyo po ba si Abok? Si Abok? Wala namang Abok na pumunta dito eh. Oh? Pero sabi niya pupunta siya dito. Baka nakita siya ni Ma'am tapos pinatawag sa taas. Siguro. Pero pwede ba yun? Hindi naman siya kakilala ni Ma'am Shania. Mamaya matakot yung amo natin sa kanya tapos dumiretso sa taas. Oo nga no. Teka lang, pupuntahan ko. Kuya Jeric! Nunong sa monte! Si Ma'am Shania po nakahandusay po sa loob ng malaking kwarto! Ano? Ha? Paano nakahantusay? Ano nangyari? Naku, pupuntahan ko na ho. Mabilis akong pumasok sa loob ng kusina at tumakbo paakyat ng napakataas at paikot-ikot pang hagdan. Nakasunod pa ang maglolo sa akin. At nang matisod ako sa hagdan, namilipit ako sa sakit dahil tumama ang binti ko sa semento.
Aray, ang sakit. Ang malas ko naman. Mauna na ako, Jeric. Tulungan mo na lang yung sarili mo dyan. Oo, si Ma'am po muna yung unahin nyo. Wiset, sobrang sakit nito. Kuya Jeric, hindi na po kita tutulungan dyan ha. Sige na, mauna ka na. Alam ko namang ganyan ka eh. Kainis naman. Ma'am Shalaya. Nako, ano nangyari sa inyo? Nong, ano po nangyari dyan sa taas? Jeric, may dugo dito. Dugo? Saan? Bunyemas naman kung minamalas ka nga naman oh. Nong, ayos lang ba si Ma'am? Hindi. Tulungan mo na lang ako ibaba ito. Dalhin natin sa ospital. Hala, Nonong sa monte! May dugo po! Nong, ano po nangyari dito? Bakit po nakababa yung painting? Ewan ko. Pero Jeric, saan ba talaga pumunta si Apo kanina? Para kasi may ninakaw dito sa loob eh. Kasi parang inatake si Ma'am para may nakawin sila dito. Sinikap kong makaakyat noon at makalapit sa kwarto. Naabutan kong pilit na inaangat ni Nunong sa monte si Ma'am Shanaya. Nawala ng malay. May dugo rin ang kamay ni Nunong na labis kong ikinabahala. Sa paglapit ko naman, napasulyap ako sa pader at wala na doon ang painting na usa. Nasa baba na kasi ito. Pero may nakita akong parang butas na kahon roon at tila may laman sa loob pero parang kinuha. Loko talaga yung taong yun. Ikaw, Mimi, nasa ka ba kanina? Nasa banyo po. Nagbabawas po ako eh. Narinig ko nga lang po na parang may tumakbo. Kaya paglabas ko, napapunta ako dito sa taas. Tapos nakita ko po si Ma'am kaya tinawag ko na po agad kayo. Nako, yari tayo nito. Pinabayaan natin si Ma'am. Ako na ho magbubuhat sa kanya, Nunong. Kaya ko naman ho siya eh. Hindi ko pa naman ho nagagarahin yung sasakyan. Oo, sige. Mimi, Apo, sumama ka sa kuya mo muna para umalalay kay Ma'am Shanaya sa sasakyan. Opo, Lolo. Kahit hirap na hirap ako ay talagang binuhat ko si Ma'am Shanaya at maingat na dinala sa sasakyan. Mabuti na lang, parang may mataas na kaalaman ang batang kasama ko, kaya marunong itong magboluntaryo. Siya na rin ang umalalay sa amo namin nang magmaneho na ako papuntang ospital. Nagpaiwan kasi si Nunong sa mante sa mansyon na yon para bantayan ito. Pagkarating naman sa ospital, agad na inasikaso ng mga nurse ang amo ko. Nakitaan nila ito ng sugat sa ulo na parang pinukpok ng kung ano. Lintik na yan. Ano bang problema nung abok na yun? Ano bang kinuha niya doon sa lalagyan at kailangan niya pang gawin to kay Ma'am Shanaya? Baka may nakita siyang pera, kuya. Hindi po ba ganun yung ginagawa ng masamang tao sa may-ari ng pera kapag gusto niya yung nakawan? Naku, posible nga yan. Paano nga kung pera nga yung laman ng kahon, no? Kawawa naman po si Ma'am Shanaya. Ang bait-bait pa naman niya sa atin. Ipakulong na lang po natin si Kuya Abo, kuya. Ikaw naman yung nakakita sa kanya, di ba? Oo, ako nga yung nagpapasok sa kanya sa gate eh. Ano ba yan? Pinapasok mo pala, kuya eh. Pinapasok ko kasi alam kong kukuha yun ng sahod niya kay Nonong sa monte. May malay ko bang ganun yung gagawin niya? Di ba lagi naman siya pumupunta doon sa mansyon? Opo, pero hindi naman siya umaakyat sa taas. Basta ipapulis po natin yung kuya. Grabe kasi siya eh, hindi man lang naawa kay Ma'am. Basta, talagang mananagot yung hayop na yun. Kararating lang namin tapos ganun. Naghintay kami ng ilang sandali hanggang sa lumabas ang doktor. Agad kong kinausap ito at ang sabi naman niya, nagkaroon ng sugat at maga ang ulo ng amo ko. Pero okay naman daw siya. Nang iwan na siya ng mga doktor, agad na ako pumasok kasama si Mime at sakto namang nagising siya. Ma'am? Ma'am, ayos ka lang ba? Masakit ba yung ulo niyo? Aray, ang sakit ng ulo ko. Nasaan ba ako, Jeric? Ito, nasa ospital ka. May pumukpok kasi sa ulo niyo. Naalala niyo ba kung sino yun, ma'am? May nahala kasi ako eh. Matibay na ebidensya.
Pero syempre, ikaw yung magkukumpirma nun. Ano kasi, kanina, may naramdaman akong pumasok sa kwarto kasi nandun ako eh. Doon sa kwarto nila mama at papa. Pero bago pa ako makalingon, may pumupok na agad sa ulo ko. Pero hindi mo talaga nakita kung sino, ma'am. Wala akong ibang matandaan sa kanya eh. Maliban dun sa patay niya kuko. Hala kuya, may patay na kuko nga po si Kuya Abok. Sino naman si Abok? Isa rin yun sa nagtatrabaho sa sakahan, ma'am. Pero anong laman ng lagayan sa likod ng painting na usa, ma'am? Meron bang laman yun? Wala namang ibang nakakaagaw pansin na laman ng lagayan na yun eh. Maliban sa Biblia at saka susi. Ano? Biblia tsaka susi? Ibig sabihin sinaktan ka ni Abok para lang sa mga bagay na yun? Hala kuya, yung Biblia at susi, ginagamit kasi yun ng manghuhula para hulaan kung sino yung nagnakaw ng pera na nawawala. Baka naman nawalan ng pera si Kuya Abok, tapos gusto niyang mahulaan kung sino yung kumuha. Kaya ninakaw niya yung Biblia at saka yung susi. Pero ang labo naman kung yan lang yung rason, Mimi. Ano pa po ba yung ibang rason? Masakit talaga ng ulo ko mag-isip eh. Hindi ko kasi makuha yung punto bakit ninakaw yung Biblia at saka yung susi. Mabuti pa, ma'am. Ano bang gusto niyong kainin? Madilim na kasi sa labas eh. Kailangan natin bumili ng pagkain bago magsara yung tindahan. Ikaw na bahala, Jeric. Basta yung kasya lang sa ating tatlo. O sige, ma'am. Naghanap ako ng mabibilhan ng pagkain sa bayan mismo. Pinili ko na lang yung may sabaw para naman maging ganado ang kain niya. Ayon kasi sa doktor, gamot at pahinga lang ang kailangan niya. Siyempre alaga na rin at ako naman ang gagawa nun. Nang bumalik ako sa ospital, nadatnan ko na nga ang mga kapulisan roon at kasalukuyan siyang kinakausap. Kahit si Mime, hindi nakawala sa mga tanong ng pulis. Pagkatapos nilang kausapin ng dalawa, ako naman ang hinarap ng mga ito. At base sa eksplanasyon ko ay madidiin talaga si Abok. Ayan na, reported na si Abok. Tignan natin kung makakawala pa yung hayop na yun. Tsaka, nag-iisip ba yun? Alam niyo, nakita ko siya, nakausap tapos ginawa niya yun. Hindi man lang niya ba iniisip na mahuli siya kaagad? Ewan ko nga rin eh. Ang iniisip ko nga, baka tumawag si kuya sa mansyon at maisip ni Nunong sa monte na sabihin doon yung totoo. Naku, uuwi talaga yun at magwawala yun dito. Siyempre ma'am, kapatid mo yun eh. At saka yari ako dun sigurado. Ayun lang. Lagot ka talaga dun kuya. Pero ihahanda ko na po pala tong pagkain natin habang mainit-init pa. Marunong ka ba, Mime? Opo naman ma'am. At saka maingat din po ako. Pansin ko rin sa batang to, parang lumak daw eh. Lumak daw? Lumak daw. Yung utak niya kasi parang ang layo sa edad niya eh. Siyempre yung mga ganyang bata, naglalaro pa yan. Pero siya, yung bawat galaw niya talaga. Namamangha ako. Parang ano ma'am no? Parang batang may matandang kaluluwa. Nanatili lang ng isang gabi roon ang amo ko. Kinabukasan naman, mga bandang 3:00 ng hapon, nakalabas siya ng ospital. Pagdating namin roon ay may kausap si Nunong sa monte na pulis. Umalis din ito agad kaya ang nakausap namin ay si Nunong na lang. Nakatakas daw si Abok. Kahit saan siya hanapin dito sa asyenda, hindi siya makagilap. At saka, totoo ba ma'am? Susi tsaka Biblia lang talaga yung laman ng lalagyan dun sa kwarto. Yun kasi yung nasabi ng pulis sa akin nung ma-interview ka niya eh. Opo, susi at Biblia lang po talaga yon. Nakakapagtaka nga po eh. Ang hirap talagang intindihin yung dahilan. Kahit ano pang rason niya, dapat siyang managot sa ginawa niya sa'yo. Pero ayos ka na ho ba ma'am? Hindi naman ho ba na paano na sobra yung ulo niyo? Ayos lang naman po ako, Nunong. Medyo masakit lang po yung sugat ko sa ulo. Hatidan po kita sa kwarto mo ma'am para makapagpahinga ka na.
Ako naman po, maghahanda na ako ng lulutuin kong hapunan natin mamaya. Ma'am Shania, ano po bang gusto nyo? Nako, magpahinga ka na lang muna, Mime. Oo, ako na lang magluluto mamaya, Mime. Kaso, hindi naman masarap yung luto mo, kuya eh. Loko tong batang to ah. Hindi mo naman masisisi ang bata kasi kung may paborito man gawin niya si Mimi, yun ay magluto. Kaya hayaan nyo na. Nandito naman ako para ihanda yung mga gagamitin niya. Mahirap kasing isipin na kaya ng isang bata na nasa 8 taong gulang ang ganong gawain. Pero kung sa bagay, hindi mo naman talaga pwedeng maliitin ang talento ng tao. Hindi ko lang maiwasang ituring siyang batang laro lang ang alam. Tulad nga ng inaasahan, pagpatak ng 5:00 ng hapon ay nag-aasikaso na ng kusina ang maglolo. Ang bahay na yun kasi walang babaeng kasambahay. Ilang beses na rin kasing kumuha ang kuya ni Ma'am Shania ng kasambahay para roon. Pero wala talagang tumatagal. Kung matanda ang kukunin, nagdanakaw. Kung dalaga naman, nagpapatuloy ng bisita at ginagawang parang pag-aari nila ang mansyon. Kaya ang napagkatiwalaan ng huli, sinunong sa monte lang at ang pamilya niya. Ano niluluto mo dyan, Mime? Kare-kare po, kuya. Yun po kasi ang sabi dito sa libro, oh. Ah, kaya pala masarap kasi may sinusundan kang libro eh. Hindi ibig sabihin, mabilis ka magbasa tsaka mabilis mo rin maintindihan yan. Opo naman. First honor nga po ako sa eskwelahan namin eh. Dahil nga po mabilis akong magbasa tsaka naiintindihan ko po kaagad yung binabasa ko. Talaga? Kahit ng mga 1/2 tsaka 1/4, alam mo to? Opo naman. Fraction yan, kuya. Grabe to ah. May nag-doorbell na naman. Sige na, Jeric. Ako na magbubukas. Habang nag-uusap kami ni Mime sa kusina, tila natagalan naman sinunong sa monte sa labas. Dahil doon ay napasilip na rin ako at kausap na nga ni Nunong ang mga pulis. Hinintay ko lang siyang makabalik saka tinanong rin. Oh, Nong, ano daw pong balita? Abay, loko tong mga tao dito sa asyenda. Yung mga magsasaka, may hinukay dun sa ibabang bahagi ng lumang rest house na ama ni Ma'am Shania. Doon sa dating bundok na sakop din na asyenda. Oh, ba't daw sila nagukay dun? Hindi naman alam ni Ma'am yun ah. Yun na nga yung sabi ko sa polis eh. Sa kakahanap daw nila kay Abok, may nakita silang ganun dun sa bundok. Buwisit na yan. Ano ba nangyayari sa mga taong yun? Teka, dito muna kayo sa bahay. Ikaw na muna ang bahala sa dalawa. Pakidalaw-dalaw mo muna si Ma'am dun sa taas. At pupuntahan ko muna tong mga tao sa bundok. Naku Nung, mag-iingat po kayo ha. Gabi na kasi. Tsaka ito po pala oh. Baka anting-anting ito, panlaban sa dilim. Para nga pong pag-aarian ng mga katutubo eh. Aba, nasa iyo pala to. Oo, wala kasing pakialam si Ma'am dyan eh. Kaya kinuha ko na. Remembrance ko sa sinuunang panahon. Isuot niyo po muna. Ibalik niyo na lang mamaya pagbalik niyo. O siya, sige. At baka nga anting-anting yan. Akin na. At baka maging isa pa akong antingero. Talagang sinuot niya ang binigay ko bago siya umalis. Bandang 7:00 ng gabi, kumain kaming 3 sa luto ni Mime. Pero sinunong sa monte noon, hindi pa nakabalik. Natapos lang kami lahat-lahat kumain at nasa oras na rin yon ng 9:00 nang makarinig kami ng apuradong pagdodoorbell. Oh, ano nangyayari? Bakit ganun yung pagdodoorbell doon? Pupuntahan ko na Ma'am. Basta dito lang kayo ah. Naku, Kuya Jeric. Baka si Lolo po yan. Yun na nga yung iniisip ko eh. Basta dito lang kayo ha. Agad akong tumakbo patungo sa labas para tingnan nga ang nasa gate. Paparating pa lang ako. Nakita ko nang sinunong sa monte yon, pero
mukhang hindi maayos ang kalagayan niya. Nong, ano po nangyari sa inyo? Naku Nong, bakit ho kayo may dugo? May sugat ho kayo. Bilis, pasok sa loob. Kailangan natin may saring pinto. Delikado ang buong asyenda ngayon. Ho? Bakit naman ho? Basta't bilisan mo! Isara mo na yung gate! Utos niya, gawa niya. Yon ang nangyari. Nung sinara niya ang gate, sobra siyang balisa at duguan. Sinunod ko lang ang sinabi niya at nang nasa loob na kaming lahat. Agad siya na rin ang nanguna para isara ang malaking pintuan. Tinulungan ko na lang siya dahil kaliwat kanan ito. Ako na rin ang nag-lock. Sinara ko na rin ang ibang pintuan. Saka naman namin hinarap si Nunong sa monte nang sarado na ang lahat. Nong, ano po nakasugat sa inyo? Kaya pala ninakaw ni Abok yung Biblia at saka susi. Kasi ang nakaipit pala doon. Biblia at saka mapa. Mapa ho? Mapa naman po ng ano? Mapa yun ang kayamanan ng pamilya niyo, ma'am. May ideya si Abok kung saan ito nakalagay. At alam niya na magkasama ang susi at saka Biblia. Pero hindi niya lang yun matagpuan nung una. Pero nito lang, nakita niya yun siguro sa'yo. Kaya nagawa ka niya saktan dahil doon. Pero nagkamali siya. Hindi kayamanan ang nahukay nila, kundi aswang. Ano? Aswang? Yung aswang na nilibing sa loob ng mahabang panahon. Yun ang laman na simentadong ataol na nahukay nila at binuksan. Nako, ang daming patay sa bundok ngayon. Diyos ko po naman, Nunong. Nakakatakot naman po yung mga sinasabi niyo. At saka delikado ho yun. Paano ko pumunta yun dito? Marami yung tao masasaktan. Hala, Kuya Jeric! Pakinggan niyo po, oh. Yung mga aso po, ang iingay po nila. Ay, Diyos ko naman. Bakit pa kasi tinago ng pamilya ko yung susi ko para lang yun sa ataol ng aswang? Ano ba talaga dapat ang plano nila doon? Ano ba naman to? Malaking problema to eh. Ano bang gagawin ko? Mime, pwede ba kitang utusan? Opo, Ma'am Shania. Pakikuha mo nga yung gamot na gagamitin natin sa lolo mo doon sa kwarto. Nasa drawer lang yun, doon sa ibabaw. Yung box na pink doon ha. Opo, Ma'am Shania. Kukunin ko na po agad. Hindi ko akalain na hantong yung asyenda sa ganito. Mahirap hanapan ng solusyon to. Daig pa nito yung nagtatago ka sa malakas na bagyo. At saka mapapali nakaipit sa Biblia. Tapos akala ni Abok yung lugar na tinuturo ng mapa. Yun yung kinalalagyan ng kayamanan. Pambihira nga naman oh. Nako, wala naman akong ideya tungkol sa kayamanan talaga eh. Pasensya na kayo. Bunsong anak lang naman ako na kulang sa kwento sa mga nakaraan ng pamilya namin. Pero merong sabi-sabi tungkol talaga sa kayamanan noon. Pero sigurado ako, kahit sa panahon ng ama mo, hindi yun napasa kanya. At malakas ang kutob ko na naibahon yun ma'am nung panahon pa ng lolo mo. O baka sa tatay pa ng lolo mo. Yun yung mga panahon na hindi pa ako pinapanganak. Yung sugat ni Nunong sa monte ay parang sapirit ang hawak sa braso. Naghugis letter L pa ngayon. May maliit na galos sa taas. At sa leeg niya, may bahid ng dugo at bakas ng dalawang mahahabang daliri. Naku Nong, grabe. Nagadgad talaga yung laman mo. Dito po sa braso tapos itong sa leeg. Mabuti nga't nahiwas ko kaagad eh. Dahil kung hindi, nakalmot ako na malalim. Napakatulis talaga ng kuko at siguradong babaon yun. Ito pa nga po sa likod niyo. Nahawakan po ba kayo dito? Hindi gaanong malinaw yung hulma pero base sa laki, malaki talaga yung kamay ng nilalang na yun. Patingin nga po ako ma'am. Madilim kasi doon banda. Hindi ko masyadong nakita kahit pulto lang dahil napakaraming tao. Hindi ko rin nasaksihan ang mismong pagbukas ng ataol dahil natakpan yun na iba eh. Tsaka, ang hapdi talaga. Yung huli kong nakita pagkatapos mabuksan yung ataol, nagsitilapon na lang ang lahat ng tao. Nagkalat din yung mga flashlight nila. At ang narinig ko na lang, puro sigawan. Bakit hindi nila kayo tumakas nung? Tumakas naman ako eh. Pero sadyang ang bilis na nilalang na yon.
naabutan pa rin ako kahit palayo na ako sa pinangyarihan. Grabe po yung aswang na yun. Buti na lang talaga nakatakas kayo, Nonong. Pero may napansin ako. Parang nahihirapan siya habang hinahawakan ako. Mabilis siyang kumilos, oo. Pero kahit papaano, nagawa ko siyang iwasan. Ma'am Shania, ito na po yung pinapakuha nyo, oh. Maraming salamat, Mime, ha? O, sige na, akin na yan. Nong, alisin nyo na lang po siguro muna yung t-shirt nyo. Kailangan ko kasing linisin yung mga sugat nyo, eh. Oo, sige. Grabe. Sobrang hapdi talaga ng kuko nun. Pakiramdam ko, ang haba talaga ng mga daliri niya. Malaking kamay talaga ang naramdaman ko humawak sa akin. Teka lang po, Nonong. Sinuot nyo po pala yan? Oo, at baka nga itong kwintas na to nagligtas sa akin. Kaya nang masugatan niya ako at bumalag ako, hindi niya na ako hinabol. Kaya nakauwi pa akong buhay at ganito lang yung sugat na natamo ko. Naku Manong, kaya pala parang kating-kati ako na ibigay yan sa'yo eh. Baka nga totoong hinala ko na proteksyon yan. Oo nga eh, at maraming salamat talaga iyo. O, sige na po, Nonong. Sisimulan ko na po yung paglilinis ng sugat nyo, ha? Oo, sige ma'am. Nakakahiya tuloy. Kayo pa po yung gumagamot sa akin. Huwag nyo na pong isipin yun, Nonong. Wala po yun. Sino pa po bang iisipin kong pamilya, di ba? Kami lang naman ni Kuya yung natira. At ako lang yung nandito sa Pilipinas ngayon. Tapos malayo pa si Kuya. Siyempre ma'am. Para sa amin, importante ka talaga eh. At salamat po talaga. Dahil napakabait nyo sa amin. Si Ma'am Shania na ang nag-asikaso ng sugat ni Nonong sa monte. Tumulong si Mime habang ako naman ay nanonood. Napapangiwi dahil sa lalim ng bakas ng kuko sa balat ni Nonong. Tahimik ang gabi sa mansyon. Walang paramdam mula sa aswang. Pero pagsapit ng alas 7 kinabukasan, Ang daming tao sa labas ha. Ano meron? Ang sabi po nila, kuya, nagtatago raw po ng aswang si Ma'am Shania. Ano? Ano nagtatago? Hindi ba't sila yung nagukay nun? ano nangyayari, Jeric? Ma'am, yung mga tao, nagwiwelga sa labas. Ano? Nagwawelga? Teka nga lang. Teka ma'am, masyadong galit yung mga taong yan. Baka bigla po kayong batuhin. Ako na hong lalabas. Oo, sige. Sabihin mo na lang sa akin kung anong problema talaga, ha? Sa palagay ko kasi mukhang yung nangyari kagabi ang dahilan nun. Hoy, Jeric! Alam naming nandyan ang amo mong babae. Ilabas mo siya! Kailangan niyang pagbayaran ang nangyari sa mga kaanak naming namatay. Walang yung babae na yan, pati buong pamilya niya. Kaya siguro sila yung mayaman dahil may tinatago silang aswang. Ilabas niyo siya! Ano ba pinagsasabi nyo? Si Abok ang nagsabi sa amin. Yung mapa sa Biblia, yun daw ang lokasyon ng kayamanan. At yung susi, yun daw ang susi ng ataol. Pero anong nangyari? Wala namang kaming kayamanang nakita, kundi aswang na lumabas sa ataol. Oh, ayan naman pala eh. Aminado kayo nagnakaw. Bakit isisisi nyo yung karma nyo sa tao ninakawan nyo? Anong ninakaw? Utos niya yun kay Abok. Silang dalawa ng amo mo ang may alam ng totoo. Baka hindi nyo lang napapakinggan yung balita. Sa tingin nyo ba, bakit hinahanap ng pulis si Abok? Ay nako, basta! Wala kami pakialam sa kaso ni Abok. Ang nareklamo namin yung mga asawa at anak naming kalalakihan. Pinatay ng alaga ng amo mo. Yun lang Aling Mara. Wala sanang namatay kung hindi nyo ninakaw yung hindi sa inyo. Si Abok yung dapat nyo sisihin, hindi yung amo ko. Yan yung problema sa inyo eh. Masyado kayo silaw sa kayamanan, kaya yan, karma. At saka walang dapat panagutan si Ma'am Shania dito. Kayo yung unang gumawa ng mali eh. Basta ilabas mo na lang yung amo mo. Hindi niya kayo harapin. Sige na, Jeric. Hayaan mo na. Haharap na rin ako. Mga kasama, nandito na si Shania. Patayin na natin yung babaeng yan. Ma'am, may mga sibat sila. Balik na sa loob. Mabilis kong pinrotektahan si Ma'am Shania sa mga taong naghahagis ng sibat paloob ng bahay. Kahit halatang damang-dama ni Nonong sa monte ang pangingirot ng mga sugat niya.
Sumalubong pa rin siya para maprotektahan ang amo namin. Sige mga kasama! Dapat talaga mamatay ang babaeng yan! Dahil demonyo pala yung pamilya nila! Akalain mo nga naman may tinatago silang aswang, di ba? Niloko ko na walang yung babaeng yan. Pati sa polis, pinaliktad ako. Mga kasama, yun yung plano niya. Sirain niya tayong lahat dito sa asyenda. Ano ba pinagsasabi mo walang yaka? Akong testigo sa mga kalokohan mo. Hindi nga namin maintindihan kung bakit sa dinami-dami ng pwedeng nakawin, Biblia at saka susi pa talaga eh. Yun pala, may alam ka tungkol sa kayamanan. Samantalang yung amo ko wala. Pero siya pa yung binabaliktad mo dito. Yang abok na yan. Yan yung dapat yung patayin. Hindi yung amo namin walang kaalam-alam. Hoy! Isa ka pa! Huwag kang mambaliktad! Tigilan mo na yan, abok! Kahit ano pa sabihin mo, kayong lahat ang naghukay doon. Malinaw na pagnanakaw ang ginawa nyo. Niloko mo yung kapwa mo magsasaka. Eh tignan nyo ako. Nandoon din ako kagabi. Pumunta ako doon at pinigilan kayo. Kasi naghukay kayo na hindi sa inyo. Pero ano nangyari? Heto, pati ako nasaktan ng halimaw na yon. At ikaw yung dahilan kung bakit yun lumabas. Teka, ano ba talaga, Abok? Utos ba talaga ni Ma'am Shania yun na talagang magnakaw ka? Eh paano ko naman ho siya uutusan? Ni hindi ko nga ho siya kilala. At ikaw pala yun? Yun ang mukpok sa ulo ko kaya ako nawala ng malay? Bakit ayaw niyong maniwala sa akin, ha? Eto mo, may benda pa ako sa ulo. At para mas matibay na pruweba, may record ako sa ospital. Tingnan niyo doon. Tugma yung oras na kung kailan ako napukpok sa ulo. Hindi! Maniwala kayo sa akin! Nagsasabi ako na totoo! Mayaman kasi yan kaya kaya niya manipulahin yung lahat! At saka yan! Kaya may sugat niya sa ulo! Kasi nagpapukpok siya kay Jeric! Ginawa nilang dalawa yan para idiin ako! Abay, talaga ang tigas ng mukha nito! Sinungaling ka! Hoy, maiya ka nga! Napakasinungaling mo! Kahit ilagay pa sa drama yung kwento mo, hindi ko magagawa yon! Alam niyo yan! Hindi ko kaya gawin kay Ma'am Shania ang binibintang mo! Hindi lang ikaw yung may alam na sikreto ko! At sa kanya pa lang, malinaw na gumagawa ka ng kwento! Oo nga! Tama yun! Maingat niya si Jerry kay Ma'am Shania! Hayop ka talaga, Abok! Ikaw pala ang dahilan kung bakit ako nawalan ng asawa! Hayop ka talaga! Hindi! Hindi totoo yan! Sinungaling niya si Jeric! Oh, aray! Aray! Hindi ako pumatay sa mga asawa talak niyo! Ah! Tama na! Lalong nagkagulo sa labas ng gate. Pinagtulungan ng mga tao si Abok. Mabuti na lang, may dumating na mga pulis kaya naagapan ng pamamaslang sa lalaki. Sugat-sugat si Abok habang isinasakay ng pulis sa patrol car. Sir, yung asawa ko, Sen. Patay na siya, Sen. Nilapa ng halimaw kagabi. Ang dami nila patay sa bukid. Doon sa rest house. Maawa naman kayo sa amin. Kailangan namin ng hustisya. Diyos ko, wala bang natira maliban sa'yo kagabi, Nunong? Hindi ko alam eh. Pero teka ho, si Abo ko ba? Wala doon kagabi? Mukhang wala. Ang totoo nga niyan, hindi ko talaga napansin. Kasi nga di ba, pinaghahanap siya ng mga pulis. Teka, tapos ngayon kasama siya sa welga? Parang wala siyang tinataguan kung makisama siya sa mga taong to ha. Sa totoo lang, parang oras-oras ako nabablangko eh. Yung Biblia, nasagot na. Pero napalitan naman ng mas malaking tanong. At si Abok yun. Dahil kung kayamanan talaga yung hinahanap niya, bakit wala siya doon nung hinuka yun? Oh, di ba? Siyempre takot makupitan yun. Kung may kayamanan man talaga, dapat siya yung unang nandun. Ay, nako. Hindi ko na talaga alam ang sasabihin ko. Ubus na talaga yung pangunawa ko sa mga nangyayari dito. Pagpatak naman ng 10:00 noon, nahakot na lahat ng bangkay sa bundok. Halos karamihan sa mga ito wala ng lamang loob. Kabado rin akong inalam kung sino-sino ang mga ito. At mabuti na lang, walang kahit isa sa mga kadugo ko roon. Kahit sinunong sa monte, wala rin kamag-anak. Kung sa bagay kasi, marespeto naman kay Ma'am Shania ang mga kadugo namin. Kaya talagang hindi sila sasali sa kalokohan tulad nun. Yun nga lang, ang problema ay ang halimaw na lumabas.
At hindi na namin alam ang isasagot sa mga pulis nang usisain ulit kami nito. Kuya Jeric, makukulong po ba si Ma'am Shania kasi pamilya nila yung nagtago sa aswang? Hindi no, ba't naman makukulong? Wala naman siyang alam sa mga ginawa ng pamilya niya dati. Pero bakit papasok po yung mga pulis mamaya sa mansyon? Maghahanap sila ng kasagutan sa mga tanong. Mahirap din sagutin eh. Ay, naku. Bakit kasi hindi na lang nila ipahula sa mga huhula yung dahilan ng mga pangyayari eh? Kasi kung manghahalongkat pa sila sa bahay, buti sana kung liligpit din nila pabalik. Grabe to. Naisip mo pa talaga yan? Oo naman, kuya. Ang laki-laki kaya ng mansyon. Kusina pa nga lang, hirap na ako. Ano pa kaya kung pati sa mga bodega, manghahalongkat sila tapos pagkakalat? Hayaan mo. Tutulungan na lang kita maglinis kung sakali magkalat sila. Kaya huwag ka na magreklamo dyan. Importante kasi to, Mimi. Hayaan mo na. Huwag mo na isipin yung kalat. Syempre naman po. Sino po ba kasi yung katulong? Napakamot na lang ako nun sa ulo. 12:00 ng tanghali. Naging malinis na ang lugar dahil naidala na sa morgue ang mga bangkay. Kaya pagpatak ng 2:00 ng hapon, nagsimula na ang investigasyon ng mga pulis. Umpisa sa bundok sa rest house. Kasama rin ako doon dahil kailangan si Ma'am Shania. Malalim dito yung nahukay nila. Grabe dito, ma'am. May nagkaalat ng mga bituka at saka laman. Hindi ho ba sumasama yung pakiramdam nyo? Huwag kang mag-alala, matibay talaga ang loob ko sa ganito. Pero, yun lang ba ang ataol? Teka nga, tingnan ko nga. Sandali lang ho, ma'am. Ako na mauna. Mamaya baka mahulog pa kayo dyan eh. Medyo maraming bangin dito. O sige, hahawak na lang ako sa'yo. Nang malapitan namin ang ataol ay sinuri ito ng amo ko. Mabaho ang amoy nun. Lumapit naman ang isang pulis sa amin at sinuri din ang ataol. Negatibo ang rest house, ma'am. Wala kami nakitang kakaiba doon. Ito ba yung ataol? Bah, ang laki pala. Ngayon ko nga lang din po ito nakita, sir. Pwede ba nating linisin yung loob? Ano kasi, pakiramdam ko, may dapat pa tayong makita na natatakpan lang nitong mga kadiring bagay na to. Oo, mukhang yun nga yung kailangan, ma'am. Sandali lang ho raradyo lang ako. Talagang tulong-tulong naming nilinisan ang ataol na yon. Dinalhan pa talaga namin ito ng tubig hanggang sa maalis ang kung anumang nakakadiring bagay na natuyo sa loob. Nang maging maaliwalas na ito, nakita namin ang ilan sa mga ukit na hindi namin maintindihan. Aba, grabe to, ma'am. Sinaunang letra yung gamit nila. Kailangan pang alamin kung anong nakasulat. Teka lang po kukuhaan ko lang ng litrato. Sige, ako rin. Jeric, pakikunan mo nga ng picture. O sige po, ma'am. Bale, ma'am. I-update na lang namin kayo kapag na-convert na namin tong sulat na to Sa ngayon, ito pa lang talaga yung clue natin. Sige po, sir. Maraming salamat po. Doon naman ho tayo sa mansyon. O sige, ma'am. At baka doon din makakuha tayo ng ibang kasagutan. Pero bilisan na lang po natin bago pa magdilim para naman po makaiwas tayo sa trahedya. Bumalik kami sa mansyon at hinayaan naman ang mga pulis sa pagbusisi. Hinalughod ng mga ito ang bodega at nagtanong pa kung may underground ito. Ang sagot naman ng amo ko ay hindi niya alam. Kaya naghanap na lang ng katiting na palatandaan ang mga pulis para alamin kung may underground nga. Pero wala silang nakita. Ang nakita lang nila ay ang tinatagong peking dinamita. Pagkaalis ng mga pulis, 5:00 ng hapon yon, nagulat kami sa sinabi ni Mime. Kunwari lang yung mga pulis na yan eh. Sigurado ko may balak yung mga yan. Ano naman sinasabi mo dyan, Mimi? Ano naman balak?
Ay naku, Kuya Jeric. Kung gusto talaga nilang makatulong, hindi kung anong bagay na walang kasiguraduhan niyang dapat nilang hanapin. Nauubos lang yung oras nila sa buong araw na ganun eh. Dapat yung hinahanap nila yung aswang na nakawala. Kasi sa umaga, sigurado po ako mahina yun. Eh kasi nga, may katanungan na mahirap sagutin, Mimi. Kaya kailangan alamin yun dito. Para hindi na tayo magtatanong kung ano ba talaga yung rason kung bakit tinago pa yung susi na ataol ng aswang. Ang sabihin mo po, kuya, naghahanap lang sila ng susi, ng mapa o di kaya ng paraan kung paano matuntun yung kayamanan. Kasi interesado rin sila. Hindi naman naniniwala yung mga pulis na yun sa aswang eh. Kriminal po siguro yung hinahanap nila. Yun yung may posibilidad pa na habulin nila. Nagkatinginan kaming matatanda dahil may punto ang bata. Pero kinagabihan noon, kinausap ni Ma'am Shania ang kanyang kuya tungkol sa baybaying nakuhaan namin ng litrato. Nagbigay naman ng utos ang kapatid niya kung ano ang dapat gawin. Dahil eksperto ang amo ko sa teknolohiya, ang naintindihan ko lang sa ginagawa niya noon ay ang napakabilis ng kamay niya sa keyboard. Hanggang sa napahinto siya at naningkit ang mga mata sa screen. Nang tingnan ko, ang nabasa ko sa screen ay salitang silong. Tumingala siya sa akin at halatang gulong-gulo ang iniisip. Ay, nakakainis na. Isa na naman 'tong sakit sa ulo eh. Parang hindi ko na maintindihan kung anong hinahanap natin ah. Ano ba talaga hinahanap natin, ma'am? Hindi ko nga rin alam eh. Pero napansin mo ba, ma'am? Yung sulat baybayin na yan. Sa tingin mo, inukit yan ng taong gumawa mismo ng ataol? Anong ibig mong sabihin? Oh, ayan ma'am oh. Tignan mo dito sa litrato. Parang inukit na matulis na bagay eh. Eh, paano kaya kung aswang yung nagsulat niyan? At bakit naman silong? Imbis na magsulat siya ng mensahe para sa mga taong nagkulong sa kanya dun, silong talaga yung naisulat niya? Grabe ang sakit sa ulo. Pero ma'am, paano kung yung silong na sinasabi niya, dun pala matatagpuan sa sinasabing kayamanan? Naku, baka bumalik yung mga pulis na yun at tignan din kung may basement kayo o wala. Sa palagay ko, meron talagang basement, Jeric eh. Kasi merong lagayan nga dun sa ilalim ng upuan, di ba? Malakas talaga ang kutob ko. Maraming sikreto yung mansyon na to. Tapos lumaki lang kami pero hindi na ibahagi sa amin. Dahil nga di ba, maaga kaming iniwan ni Papa. Oo nga ma'am. Saka parang hindi pa kayo nababagay sabihan ng sikreto nun. Tapos yung nagpalaki sa inyo, wala ring alam. Pero ma'am, kung yun yung kutob nyo talaga, mas maiging tayo lang yung nakakaalam niyan ha. Para ligtas yung basement kung meron man. Sa gabi rin yun ay umaalulong na naman ang mga aso. Dahil doon ay sandali ko siyang iniwan at sinuri ang mga pintuan kung sarado ba lahat. Alam kong bawat isa sa amin kumilos na para roon. Pero ginawa ko lang na tingnan ulit hanggang sa mapunta ako sa bandang terasa. Ang pintuan doon ay makapal na kristalang kaya makikita ang nasa labas. Natulos ako sa aking kinatatayuan nang makita ang isang nilalang. Nasa ilalim ng kulay dilaw na ilaw na naroon, makikita ko ang hubog ng kanyang katawan. Tao siya, isang babae. Halatang malagkit ang buhok at napakaitim ng balat. Punong-puno ng malalaking parang mga langib. Pula ang kanyang mga mata at hindi tulad ng sa normal na babae. Wala akong makitang kahit anong pribadong bahagi sa kanya kahit wala siyang suot. Hayop na yan. Nandito na nga siya. Ako pa talaga nakakita dito. Kuya Jeric! Hala! Kuya, may aswang! Yung aswang po! Huwag kang mag-alala. Sarado yung pinto. At ikaw, aswang! Lumayo ka dito! Wala kang makakain dito at lumayo ka na! Lolo! Lolo, may aswang po dito! Hala, Lolo! Hala, kuya, nakakatakot po siya! Tingnan niyo po yung ano niya, oh! Yung kamay niya parang galing sa paggadgad ng laman ng iba tapos naiiwan pa sa salamin! Kadiri talaga, kuya! Parang may napatay na siyang iba, oh! Tapos, anong ginagawa niya? Bakit nandyan lang siya? Hindi ko alam. Hoy! Mimi! Anong gagawin mo? Huwag kang lumapit dyan!
Gusto ko pong malaman yung gagawin niya, kuya, kapag lumapit ako. Tigilan mo. Mamaya sobrang lakas pa lang yan tapos basagin niya yung salamin, oh. Oh, ano nangyari? Umahatras siya, oh. Natatakot siya sa'yo? Hala, kuya. Oo nga po, no. Lolo, tingnan niyo po yung aswang dito, oh. Takot po siya sa akin. Hoy, aswang! Hoy! Mimi, halika dito. Pupaglaruan yan. Oh, ano nangyayari dyan? Nandiyan na ba yung aswang? Nong, takot yung aswang sa kanya. Bakit po ganun? Sa akin na makita ko yung aswang, parang gusto po akong lamunin. Pero kay Mimi, umalis po kaagad. Nako, ibig sabihin, totoo nandito yung aswang kanina. Ayos lang ba kayo dyan? Oh, bakit ganyan yung salamin? Nako, dugo ba yan? Galing po yan sa kamay ng aswang kanina, Lolo. Kadiri nga po eh. Para na siyang may kinuyumos na laman. Tapos yan yung po yung katas na naiwan sa kamay niya. Pero Nong, ma'am, yung aswang natatakot kay Mimi. Ba't kaya ganun? Hindi ko rin alam. Pero magandang balita yan kung takot siya kay Mimi. Para hindi niya masaktan itong bata kung sakali makapusilt yun. Pero wag naman sana. Siya, ang mabuti pa huwag na tayong tumambay dito. At saka kayo, hindi ako sigurado kung tama na hinarap niyo yung aswang. Nakaharap niyo talaga yon, Jeric? Opo, ma'am. Babae po siya tapos ang lagkit po ng buhok niya. Para nga po ang daming kuto. Naku, tama lang pala talaga na wag na kayong tumambay dito. Halika na, doon na tayo sa loob. Ibababa ko na lang yung kurtina, ma'am. Nakalimutan pala natin kanina to. Kaya kung ano-ano tuloy yung nakikita natin. O sige, mauna na kami ni Mimi sa loob ah. Parang ang bagal ng gabi noon para sa amin. Lalo na nang nasa loob na ako ng kwartong tinutulugan ko. Maya't maya akong nagigising para pakiramdaman ang paligid. Sa laki kasi ng mansyon at kami-kami lang din ang tao roon. Yung kwartong ginagamit ko ay nasa itaas na rin. Kaya nang lumabas ako para suriin ang paligid, nasaktuhan kong lumabas si Ma'am Shania sa kanyang kwarto. Oh, Jeric, bakit kising ka pa? Hindi ako makatulog, ma'am eh. Ako nga rin eh. Gusto mo ba ng kape, ma'am? Ano, sabay na tayo magtimpla? Ganon din naman, gigising-gising din ako eh. Di magkape na lang tayo. Total, nandiyan ka naman, may makakausap ako. O sige, ma'am. Mabuti pa nga yung ganun. Pareho kaming bumaba papuntang kusina. Kapag nasa loob kasi ng mansyon, halos wala kaming maririnig sa labas. Kaya maayos ang pag-uusap namin habang nasa kusina kami. Hanggang sa may biglang nag-doorbell sa gate. May doorbell, ma'am ah. Oo nga eh. Pero wag mo nang buksan. 10 oras ng gabi tapos biglang may magdo-doorbell. Siyempre, ma'am, hindi natin bubuksan yun. Mahirap na, baka mamaya aswang pala yun. Pero nakakatawa lang no? Marunong talaga mag-doorbell yung aswang. Ibang klaseng aswang siya kung ganun, ma'am. Nga pala, ayos na ba yung timpla ng kape ko? Oo naman. Parang kalasa nga ng timpla ng nanay mo eh. O baka naman ikaw yung nagtitimpla nito. Kunwari lang yung nanay mo. Ha? Hindi, ma'am, no. Si nanay po talaga yung nagtitimpla nun. Baka naman ako lang yung panlasa niya. Sus, alam mo ikaw, Jeric, ang torpe mo talaga, no? Torpe, ma'am? Ano pong torpe? Naku, parang ang awkward naman. Ikaw naman talaga, ma'am, oh. Umamin ka nga sa akin, Jeric. Kailan mo ba balak manligaw? Manligaw, ma'am? Kanino naman ako manliligaw? Ari ko? Ma'am naman. Ari, ang sakit nung pinahalaw mo sa ulo ko. Kutsara yan ah. Ang sakit kaya, ma'am. Nakakainis yung lalaking torpe, sa totoo lang. Kapag pinagpatuloy mo pa yan, sisisantihin na kita. Ma'am, ano kasi, kung alam mo lang, ang hirap talaga. Hindi ko kasi alam kung saan nakukuha ng lakas ng loob eh. Lalo na kung yung nararamdaman mo,
Alam mo yung lalim, ma'am? Yung lalim na yun yung dahilan kung bakit ang hirap magbuka ng bibig eh. At saka yung sitwasyon kasi natin, ma'am. Hindi ko alam kung tatanggapin mo ba ako o hindi. Alam mo yun? Baka kasi mamaya mawalan ako ng trabaho eh. Sira ulo. Oo na, naiintindihan ko na. Pero wag mo nang patagalin yan ha. Sige ka, baka mainip ako. Mainip ka, ma'am? Teka lang ha. Mag-imas mula ako ng dibdib. Iba na to eh. Totoo ba yan, ma'am? Ayaw mong mainip, di ibig sabihin. Alam mo, naiinis na talaga ako sa'yo, Jeric. Paano kaya kung buhusan kita ng kape, no? Napaka-torpe mong lalaki, nakakagigil ka na eh. Hindi na. Eto na nga eh. Aamin na ako. Totoong. Hoy, Jeric, alam mo, uuwi mo na talaga. Talagang pinagpapawisan ka? Seryoso ba? Ganyan ka kapag kinakabahan? Hoy, sira ulo talaga tong Jeric na to. Kasi ma'am, ganito na ako kalala sa'yo eh. Ang hirap puminga. Matagal na kasi kitang crush talaga eh. Hoy, Jeric! Yung amo ko kasi noon, first love ko talaga. At ganon kalala ang epekto niya sa akin noon. Nangingibabaw kasi doon ang takot dahil sa estado ng buhay namin. At isa pa, napakalalim ng pagkagusto ko sa kanya. Siguro mga kapwa ko lang malalim magmahal pero may pagkatorpe ang makakaunawa sa nangyari sa akin na yon. Kaya nga nang sumapit ang umaga, pasan na pasan ko ang hiya paggising ko. Magandang umaga po, Kuya Jeric. Maganda umaga din, Mime. Ano, nakaluto ka na ba na agahan? Opo naman, pwede ka na po kumain doon. Tapos sabi po ni Ma'am Shania, may gagawin daw po kayo mamaya. Importante daw po. Gising na siya? Opo, Kuya. Nandun po siya sa malaking bodega. Parang may hinahanap po yata eh. Yung lolo mo pala. Pero ang aga nun ha. Hindi ko naramdaman yung presensya niya. Nandun po siya sa lugar po ng mga magsasaka. Kasi may patay na naman eh. Sabi ko na nga ba, Kuya, kumain ng tao yung aswang kagabi bago pumunta dito. Siguro kakain sana ulit yun. Kaso natakot sa akin. Oo nga eh. Siguro para sa kanya ikaw yung aswang. Grabe ka naman sa akin, Kuya Jeric. Ang ganda ko namang aswang. Biro lang no? Ay, pero grabe. May bukol yata ako sa ulo ha. Sabi nga po ni Ma'am Shania, umamin ka raw ng pagmamahal sa kanya tapos nahimatay ka daw. Bakla ka po ba, Kuya? Maloko tong batang to ah. Ano sinasabi yung bakla? May bakla ba nagmamahal sa isang babae? Matapos kong makipagbiroan sa bata sa umagang yon ay agad kong pinagtuunan ng pansin ang kailangan ng katawan ko. Isinabay ko na ang kape sa agahan ko. At pagkatapos ay naglinis na lang ako ng ngipin at dumalo na sa kung nasaan ang amo ko. Kabado pa ako sa pagpasok ko pero dinaan ko na lang sa tighim ang lahat. Good morning po, ma'am. Jeric, kaya mo bang buhatin to? Ang alin po, ma'am? Ito po bang bookshelf? Oo, pero parang mabigat eh. Pagtulungan na lang kaya natin. Sige po, ma'am. Nga pala, may balita ka ba sa labas? May sinabi kasi si Mimi sa akin kanina. Umalis daw po si Nunong sa monte. Tapos pinunta yung mga magsasaka. May patay daw dun na inatake yata kagabi. Ma'am, ang daming patay sa lugar natin ah. May plano ho ba kayo? Ito na nga yung ginagawa ko. Ito na yung plano. Pero nakausap ko na si Kuya tungkol doon. Gusto nga lumipad agad eh. Pero hindi naman kasi agad-agad makakuha ng agarang slot sa flight eh. Alam mo na. Kaya ang sabi ko, magbibigay na lang ako ng suporta. Postpone ko muna yung main na plano natin dito. Kasi ito na muna yung uunahin ko. Wala nang ibang magdedesisyon nito. Hindi ako lang eh. Aswang yun, ma'am. Mahirap pong kalabanin. Pero tutulungan kita. Sandali lang ha. Parang pwede pa natin igalaw to eh. Baka may space sa likod na pwede natin gamitin. Oo, sige. Halika nga, subukan nga natin.
Nais naming mabigyan ng espasyo ang likod ng bookshelf na gawa sa kahoy at mabigat. Pinagtulungan naman namin ito na itulak. Hanggang sa bumungad ang parisukat na tila daanan pababa. Pero may iuusod-usod pang kandado na parang may mga letra na nakalagay. Ay, ano ba yan? May password pa. Ano kaya to? Pangalan ko? Shanaya. 7 yun, ma'am eh. Pero 6 lang yung poong dito. Hindi rin sa kuya ko. Mas mahaba ang pangalan nun eh. Ay, kay Papa kaya? Hindi rin naman. Mahaba rin yun eh. Sa mama ko naman, ganun din. Ano po yan? Ay, kalabaw! Mimi naman, bigla-bigla ka namang sumusulpot eh. Sorry po, ma'am. Pero ano po yan? Kailangan namin ng password, Mimi. Password? Ilan po? 6. May ideya ka ba? Matalino ka naman bata, baka mahulaan mo. Unti-unti na kasi ako maasa sa kakayanan mo eh. Kasi parang ka-level ng utak mo yung nanay ko. Grabe naman to, utak ng nanay talaga. Matured, maasahan sa kusina, sa gawaing bahay. Sa lahat-lahat eh. Kayang-kaya niya. Kaya baka naman, Mimi, mag-suggest ka naman dyan oh. Di isipin po natin itong mga kababalagan na nangyayari. Sigurado po ako, konektado yun lahat. Yung sa sala? Yung panyo na may bordang usa? Tapos yung usa, nasa kwarto. Pero ang salitang usa naman, 3 lang ang letra eh. Baka yung English word nun. Dear? 4 lang na letra yun, kuya eh. Subukan mo nga yung Bible. B-I-B-L-E. Kulang talaga, ma'am eh. Yung Biblia kaya? Sobra naman po yun. 7 yun eh. Hindi, yung Biblia. B-I-B-L-I-A. Oh, 6 yun, di ba? Kuya, wrong spelling po yun eh. Wala naman tayo sa school, Mimi. Baka pwede yan. Anong pwede po? Hindi po talaga pwede yung kuya. Kasi ang sakit kaya sa ulo pag-aralan ng spelling. Tapos paglaki ko pala, pwede naman palang mali. Bahala ka na dyan, Jeric. Bahala ka magpaliwanag dyan. Hindi naman lahat magaling sa spelling eh, kaya pwede na yan. Tsaka huwag ka nga magkaklamo dyan na parang loging-logi ka. Parang wrong spelling lang eh. Sige na, subukan mo na ilagay yung B-I-B-L-I-A. Oh, ano? Ayaw? Kasi nga po, wrong spelling. Ang kulit mo kasi kuya eh. Ganito na lang po. Sabi niyo po, yung sulat di ba? Yung nakita sa ataol? Oo nga pala. Yung silong, Jeric. Oo nga no. Teka, ilalagay ko yung word na silong. Ayun, nag-click. Oh, oo nga no. Sige na, buksan na natin. Tulad nga ng inaasahan namin, yun ang daanan papuntang basement. Kumuha lang kami ng flashlight saka kami bumaba sa lugar na yon. Iniwan namin si Mimi sa taas para iwas panganib sa kanya. Binilinan lang namin siyang hintayin si Nunong sa monte sakaling dumating. Pagkarating namin sa baba, napakaalikabok sa sobrang kalumaan. Ang daming manikin doon. Sa totoo lang, sobrang nakakakilabot ang lugar. Grabe dito. Ubuhin tayo sa dami na alikabok. Oh, ito, isuot mo. Nagdala talaga ako ng face mask. Salamat, ma'am. Pero anong titignan natin dito? Ang daming rebulto pero hindi makajos. Parang ibang klase to eh. Grabe talaga. Sa dinami-daming bahay na makikita rito, hindi ko alam kung paano simulan yung paghahanap. May lahi ba kayo malikhaing sining, ma'am? Ang ganda ng mga ukit oh. Hindi ko nga alam eh. Basta ako, isa sa kakayahan ko mag-drawing tsaka gumawa ng tula. Si kuya rin, magaling mag-drawing yun. Pero yung paggawa ng katulad nito, hindi ko pa ito nasubukan. Oo, nasagi ko. Teka, nahulog yung kalahati. May laman oh. Anong laman, ma'am? Patingin nga po ako. Ano to? Kadiri naman ayoko hawakan to, Jeric.
Hindi naman po mabaho, ma'am. Kukunin ko ah. Ano pala to eh? Buntot pagi. Ha? Para naman saan yan? Panlaban po to sa aswang. Talaga? Tapos ito, dito sa pinapatungan nitong ulong may leeg. Kahon din pala. Oo, sige. Kunin natin yung nakapatong. Binuksan nga namin ang kahon na yon. At doon ay nakita namin ng isang typewriter. Sa gilid nito may mga papel. Yung uri ng papel na halatang matibay. Yung pinakamahal nung unang panahon. Makakapal din kaya naroon pa ang mga naisulat. Kukunin ko kung ano ang sa inyo. Katulad sa kung paano nyo sinira kung anong sa akin. Ha? Nakakaagaw pansin to ah. Sino kaya nagsulat nito? Pero parang hindi yan yung simula eh. Parang wala naman yata ang simula eh. Tingnan mo, parang kung ano-ano lang nakasulat dito oh. Itong isama mo. Babasahin ko. Pinalot ng presensya ng demonyo ang lugar na ito. Dahil lang sa hangarin ng mga taong sakim sa salapi, tinanggap nila ang uri na hindi naman nararapat. Pumayag sila maging aswang para magawa ang lahat ng gusto nilang gawin. Ma'am, ano kayang ibig sabihin nito? Wala ding pangalan? Wala eh. O teka, ito meron eh. Simula ngayon, ang lupaing to mapupunta sa pangangalaga ng aking anak na si Juanito. Juanito? Yun yung lolo ng papa ko. Ang tagal na henerasyon na pala yan. Ang lupaing ito, dating pagmamayari ni Paulito Alfonso Alariaje. Alariaje? Kakaibang apelyido to ah. Ha? Teka, igit ang pangalan niya ng nanay ko eh. Ano? Gitnang pangalan ng nanay mo? Oo, ma'am. Pero hindi naman sikat yung Alariaje. Napakalupit ng taong yon. Ang dami niyang taong pinatay kapalit ng kayamanan. Ang dami niyang inalay ng mga bata sa aswang. Ha? Ano bang ibig sabihin nito? Isa na pala hindi ko na lang sinabi yung middle name ng nanay ko. Teka lang, basahin ko pa ulit ha. Ako bilang manunugis at kalaban nila, sinikap na patigilin sila sa kanilang mga ginagawa. Ngunit isang pinakamasakit na parusa ang ginawa nila sa akin. Ginawa nilang aswang ang asawa ko. Ha? Ano ba to? Nako, grabe naman yan, ma'am. Pero ngayon mabait na yung lahi namin ha. Sigurado ako dyan. Teka lang, patapusin mo muna ako. Mahirap tanggapin ang ginawa nila. Nahirapan akong kontrolin ang asawa ko kaya kinakailangan ko siyang patayin. Ha? Sakit naman ito. Teka lang, ito pa yung kasunod. Kaya ginawa ko ang lahat para makaganti. Dahil patay na yung asawa ko, wala na akong aalalahanin pa. Kaya ginawa ko ang lahat para makuha ko rin ang lahat sa kanila. Pinabagsak ko yung buong pamilya nila. Kinuha ko ang mga kayamanan at namuhay na inaangkin ang lahat ng to. Jeric, hindi ko talaga maintindihan. Ang galing no? Gaano kaya katagal bago niya nagawa yun? Ewan ko, siguro matagal din. Pero yung sulat, hanggang dyan lang? Meron pa kaya lang madami to eh. Hanapin na lang natin yung importante. Nababagot na ako sa kasaysayan na yan eh. Tapos kadugo ko pa yata. Pero akalain mo ha, sa amin pala tong hasyenda dati. Naghalukay pa kami ng mga babasahin na para bang para sa amo ko. Kahit matagal kami ron, ang importante ang binabasa naming impormasyon. Hanggang sa pinapatungan ng kahon, may nahihila pa ron. Sa loob ay mamahaling notebook. Luma na rin pero hindi naman sobrang luma. O sige, ikaw na magbukas nito ha. Ako na lang yung mag-iilaw. Ito ma'am Benedicto Facundo Hiram. Sino to ma'am? Hindi ko kilala yan. O sige na, basahin mo pa. Babasahin ko na. Lingid sa kaalaman na lahat. Anak ako ni Paulito. Biktima ang pamilya ko. Hindi sila sakim. Pero ni isa, walang tumulong sa kanila sa akin na sasakdalan. Bagkus sila itinuturing na masama at kampon ng demonyo.
Ngunit ang hindi alam ng pamilya ni Juanito na ang mga tao sa baryo, kontrolado na isang babaeng aswang. Siya si Maria Laring, isang bangkilan na may kontrol sa lahat. Gumagawa siya ng gulo sa lugar na to sa pamamagitan ng pagsira ng relasyon ng magkakaibigan. Si Pocario na ama ni Paulito at Jolito na ama ni Juanito. Ginawa niyang aswang ang buong pamilya ni Paulito at si Jolito naman pinarusahan niya sa pagmamanipula. Nako ma, magkakaibigan pala sila dati. At ang sabi dyan, Miss Samira. At itong si Benedicto, ibig sabihin hindi siya naging aswang. Parang anak yata ito sa labas kasi iba yung apelido eh. Mukhang gano'n na nga. Pero ano yan? Tingnan mo. Itong nakaipit, ma'am? Oo yan, tingnan mo nga. Teka, bubuksan ko. Mapa to, ma'am. Pero walang sinabi kung ano. Parang mapa to ng buong bahay na ginuhit lang. Patingin nga ako. Oh, sa mapa may underground eh. Ito yun. Tapos may bilog dito na naka-dark shade, ma'am oh. At eto, may naisip na nakasulat dito pero ano to? Hindi naman liham. Nako, alphabet na naman yung ginamit pero hindi ko maintindihan. Ay naku, bulol ka lang. Spanish yan eh. Spanish? Oo, naiintindihan ko nga eh. At ang sabi dyan, ang makakatalo lang daw sa aswang buntot ng pagi. At saka daw mutya ng lupa na may patak ng dugo ng huling babaylan. At yung babaylan, yun daw yung higit na kinakatakutan ng aswang. Oh, yung buntot pagi na yun? Tapos yung mutya, yun yung suot ni Nonong sa monte. Tapos yung babaylan. Nako, yari. Oh, bakit? Parang takot kasi yung aswang kay Mimi. Ha? Alam nga namang sugatan natin yung bata para lang makuhaan ng dugo. Syempre ma'am, hindi naman pwede yun. Pero paano kaya kung tignan natin yung bilog sa mapa? Oo, sige. Tumayo ka na nga dyan. Ang dami kasing alikabok eh. Parang hindi na kinakaya ng baga ko, kaya tara na. Sa bodega pala yon, may isang pintuan. Puno ng kalawang. May padlock pa na malaki. Wala kaming susi, kaya napabalik kami kung saan namin nakuha ang mapa. At sa pagkakataong yon, bumaba sila Nunong sa monte at Mime sa basement. Aba, may basement nga pala talaga dito. Oo nga po eh. Nong, ano pong balita sa labas? Ayun, dalawang inatake tapos isa yung patay. At pinagpaplanuhan na rin kung paano papatayin yung aswang na yun. E ano pala yung hinahanap nyo? Susi po dun sa bakal na pinto. Parang gate po yun tapos may pinto ulit eh. Ito, maraming susi. Naku, nakakatakot naman po dito. Ang daming tao pero puro kahoy. Oo nga no. Parang yung lolo huling mo, Jeric. Mahilig yun sa ganito eh. Kita mo, magaling yung gumawa ng upuan. Oh, kita mo na Jeric. Mukhang ninuno mo pa nga yata yung umukit sa mga yun eh. Hala, may ano po oh. Tingnan niyo po, daming barya pero hindi po piso. Patingin nga ako. Aba, sinaunang barya to eh. Aba, hindi lang yata isang rebulto yung nabubuksan ah. Mukhang marami pa. Teka nga, buksan natin yung iba. Nang tingnan namin ang ibang rebulto, mga lumang barya ang iba. Pero ang iba naman, mga tunay na alahas ang laman. Tapos merong dong kahon na ang laman ay korona na gawa mismo sa pinaghalong pilak at ginto. Nako, eto na yata yung kayamanan. Nandito lang pala. Paano kung mas marami pa pala doon? Tara halika, buksan natin. Subukan natin tong mga susi na to. Sa pangatlong susi na nagamit namin, nabuksan agad ang bakal na gate. Kaya ang sunod naming hinanapan ng susi ay ang isa pang pinto. Marami kaming sinubukang susi roon bago ito nabuksan. At pagpasok namin, may daanan pa pala sa loob. Oh, parang tunnel pa pala ito. Teka, babalik ako.
babalik ka naman saan? May kukunin lang ako. Teka lang. Agad ako bumalik sa rebulto kung saan nakalagay ang buntot pagi. Pagbalik ko sa kanila, agad kong kinuha ang kwintas kay Nunong Samonte at isinuot ito. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong nag-uutos sa akin na gawin yon. 4 kami noon na pumasok sa tunnel. Habang papalapit kami, naririnig namin ang lagaslas ng tubig. At doon, nakita namin ang mga gintong naghahalo sa mga bato. Kumikinang pa ang mga ito sa dilim. Grabe po, ang dami! Ano po yung mga yan? Abay, grabe. Napakadaming ginto dito. Mga nakahalo sa bato. May sapa dito. Oh. Tapos yung buhangin, halatang may mga nakahalo ring ginto. Oh, ano yun? Hindi magandang tunog yun ah. Ang dilim po masyado dito, kuya. Nakakatakot po. Teka, ano yung bulto na yan? Papalapit na siya. Pakiilawan mo nga, Jeric. Oh, sige oh. Aswang! Yung aswang! Sakto kasing pagtama ng ilaw ng flashlight sa tinuturo ng amo ko. Tumalon ang aswang na natamaan ng ilaw papunta sa amin. Ang bilis ng kilos niya, kaya sumisigaw pa lang ako. Tumalon na ito at tumilapon sa kung nasaan ang flashlight ko. Ayun, ma'am! Nandun! May gumagalaw doon! Ikaw! Naaamoy ko ang dugo ng nagsunog sa akin! Papatayin kita! Ah! Tulong! Tulungan niyo ako! Diyos ko naman, Jeric! Walang yakang aswang ka! Bitawan mo siya! Ma'am! Mahulog ka! Ma'am! Papatayin kita! Tatapusin na kita ngayon! Ah! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Ah! Ang tutpagi! Ah! Ang init! Ang init! Dahil sa hinarang kong buntot pagi sa kanya, umusok ang balat niya nang dumikit ito. Agad siyang umatras, pero ang kasunod na tinarget niya ay si Mime. Kuya! Kuya, tulong! Ikaw! Ah! Ang amoy mo! May pagkakapareho kayong dalawa! Malinaw na magkamag-anak kayo! Pero mas matapang ang dugo mong bata ka! Papatayin kita! Mime! Jeric! Huwag mo hayaang makalapit kay Mime yan! Mime! Tumakbo ka na! Bilis! Ah! Wag! Huwag mong ipalupot sa akin yan! Yung buntot pagi! Opo! Opo, Lolo! Aray! Aray, ang sakit po! Ang sakit po ng bako! May napakat po akong matalim! Nulong! Nulong, tulungan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Ah! Ayop! Ang lakas ng pagkampas sa dibdib ko! Eto pang sayo! Ah! Ang tulis ng kuko mo! Jeric! Jeric, umalis ka na dyan! Walang yakang aswang ka! Hindi niyo ako kaya! Ang pamilya mo nagkulong sa akin sa Ataul! Tama lang na inukot ko ang silong sa Ataul para kayo na mismo ang pumunta sa teritoryo ko! At dito ko kayo papatayin lahat! Yun ay kung magagawa mo! Hetong sa'yo! Bato ang ginamit ni Shania laban sa aswang. At ganun din ang kay Nunong Samonte. Tila ang aswang na yon parang bumabawi pa lang ng lakas. Kaya nakaya ko siyang hawakan. Wag lang makalapit sa bata. Ilang beses bumalik si Ma'am Shania sa tubig. Pero sinikap niyang makaahon dahil hindi siya matutulungan ni Nunong Samonte. Ako kasi, hawak ko ang mga binti ng aswang. At doon ay nagpulupot din ako ng buntot pagi na ngayon ay hawak ko. Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin, aswang! Ah! Bilisan mo! Tumayo ka na! Sandali lang po, Nono! Naabot niya po yung pako! Kuya! Kuya, hilahin mo siya! Sipahin mo siya, Mime! Yung may sugat ang kabitin mo! Pero masakit po to, kuya! May sugat nga po eh! Makinig ka na lang, Mime! Gawin
Gawin mo yung sinasabi ni Jeric! Tadyakan mo na siya, bilis! Opo! Opo, Ma'am Shania! Nahuli ko na ang paa mong bata ka! Kakainin na kita! Ano to? Ang init! Sobrang init! Hindi ko masyadong makita ang ginagawa ni Shania. Pero sa naririnig ko ay parang hinawakan niya ang paa ni Mime na may dugo at hinaplas ito sa aswang. Umangil ito ng malakas at mabilis na hinila palayo ni Ma'am Shania si Mime. Kaya ang natira doon, kaming tatlo na lang. Ako, si Nunong Samonte at ang aswang. Sa pagkakataong yon ay nakahawak ang aswang sa mukha niya habang naglulupasay sa sakit dahil sa dugo yata ni Mime na hinaplas ni Ma'am Shania. Sa sobrang pagwawala ng aswang, yung ilaw ng flashlight na nakakalat sumakto sa mukha niya at kasalukuyan nga itong umuusok. Hayop kang aswang ka. Si Mime lang pala yung katapat mo. Nasa atin kasi ang lahat ng kahinaan niya. Kaya kahit mas malakas siya, nangihina pa rin siya. Ngayon, isa sa kahinaan ng aswang na kanina lang din binigay sa akin na matandang manunugis ay yung sanggot ni Amang Manubo. Hindi niyo ako mapapatay agad! Hindi! Ah! At saan ka pupunta? Hindi ko alam kung sino may-ari nitong budot pagi. Pero alam ko ang kahinaan mo! Nang hinatawan ko siya ng buntot pagi, pumalag siya at bumaon ng kuko niya sa tagiliran ko. Napadaing ako at napaubo sa sobrang sakit. Pero nilalabanan ko ang panghihina kong yon. Mabuti na lang, mabilis ring kumilos noon si Nunong Samonte at sinaksak niya agad-agad ang aswang sa batok. Tagos ito sa lalamunan ng diinan niya lalo yon. Huwag ka nang lumaban pa! Tama lang pala na painain ka sa loob ng mahabang panahon bago ka tapatan ng mga pangontra. Kasi kung hindi ka mapatay-patay noon, sisiguraduhin ko mamamatay ka na ngayon! Kahit na para na akong mawawalan ng ulirat sa panghihina, pinilit ko pa rin ipulupot ang buntot pagi sa leeg niya. Mas lalo siyang nanghina at paulit-ulit siyang sinasaksak ni Nunong Samonte. Talagang napakatagal niyang mamatay kahit taddad na ng saksak ang likod niya. Pero nagawa ni Nunong alisin ang kuko niya sa tagiliran ko. At pati yon, tinaddad niya ng saksak. Hanggang sa bigla siyang nagbuka ng bibig. Sa sobrang pagkataranta ko, hinubad ko ang kwintas ko at pinasok yon sa bunganga niya. Umusok ito lalo at mas lalo siyang umangil. Huwag mo na yan iluwa! Ito! Kainin mo! Sige Nong! Itulak mo yung kutsilyo yung mutya! Tignan natin kung hindi ka pa mamatay, hayop ka! Bitawan mo na, Jeric! May likid tong itim na lumalabas sa bibig niya! Ang baho na! Oo, aray ko. Nang bitawan ko ang aswang na yon, diretso sa tagiliran ko ang kamay ko. Hilong-hilo na ako sa panghihina at napaatras ako. Kaya dumulas ang paa ko sa bato. Yung bagsak ko noon, huling naalala ko ay tubig. At nang magising ako, nasa ospital na ako. At yung nasa tabi ko noon ay walang iba kundi si nanay. Jeric, anak. Diyos ko, mabuti naman at gising ka na. Natakot ako sa hinarap ninyo. Nay, nasan po ko? Abay, malamang nandito ka sa ospital. Ang dami mong sugat, anak. At ang dumi pa ng nakasugat sa'yo. Diyos ko, yung dibdib mo, ang hahaba ng sugat. Yung likod mo, parang ilang beses kang sinaksak. At kahit nga sa tagiliran mo, ang lalim ng sugat. Sobrang natatakot ako kung alam mo lang. Salamat at tapos na pala. Hindi ko nakita yung sinasabi nilang nilalang. Pero base sa kwento ng iba, nakakatakot daw talaga. Ang daming namatay pala sa hasyenda na yun. Oo nga pala. May pagkain na dinala dito kanina si Ma'am Shania. Umalis kasi siya kasi may aasikasuhin daw siyang importante. Ayos lang ba siya, Nay? Wala ba siyang sugat o ano? Wala siyang sugat. Pero nagkaroon daw siya ng mga pasa sa katawan.
uuwi na rin daw ang kuya niya para daw tulungan siyang harapin yung mga problema. Basta't ang sabi niya, pagkagising mo kumain ka. Si Nunong sa Monte po, Nay. Si Mime, kamusta po sila? Magkasama sila sa isang kwarto. Medyo nagkaroon nga ng trauma ang bata. Sinunong mo naman ayun, katulad mo may mga sugat rin siya. Siya nga raw ang nakita nilang hatak-hatak ang patay na aswang galing doon sa may sapa. Pero ang sabi naman ni Shania, dumaan raw kayo sa underground. Di ibig sabihin pala, may daan yung basement ng mansyon papunta doon sa sapa. Kahit na isa ako sa pumatay sa aswang, naiintriga pa rin ako sa ginawa ni Nunong sa Monte. Nang makalabas kami noon sa ospital, ang daming tao sa mansyon. Nagpasalamat sila sa amin na mga nakapatay sa aswang. Naku, ibig sabihin pala, yun talaga ang aswang na pasimuno ng lahat ng kaguluhan noon pa. Sinunog pala siya dati pero hindi siya namatay. Tama. Pinag-away niya magkaibigang manunugis na si Pukario at Ulito. Pati ang mga tao dito, dinamay na rin. Maraming salamat ho talaga. Ibig sabihin nito, tapos na talaga ang problema ng hasyenda noon pa. At meron din po akong mahalagang sasabihin. May pagkakamaling ginawa ang mga ninuno namin. Sa lahat kasi ng dokumentong nahalungkat namin, napatunayan na walang pirma ang dating may-ari ng hasyenda. Bilang patunay na pinasa talaga to sa pangalan ni Juanito, yung tatay po ng lolo namin. Ang lupain po na to, nanatili sa orihinal na may-ari. At yun po ay yung mga ninuno nila, Jeric. Ma'am, kasaysayan na yun, di ba? Kasaysayan na nga pero lugi naman kayo sa loob ng mahabang panahon. At kami yung nagpakasasa sa kayamanang yon. Pero dahil kami rin naman ang nagpalago nito, hindi naman to pwedeng mapunta sa amin lang. O kaya sa inyo lang. Ayoko rin kasing maging unfair, Jeric. Kaya kung papayag ka, bakit hindi na lang tayo maging isa? Ha? Ayaw mo ba nun na magpakasal tayo? Kasal? Aray ko naman, Nay. Umuho ka na kasi. Nakakahiya ka. Babae pa yung nagtatanong sa'yo sa harap ng maraming tao. Opo, Ma'am. Sige ho. At saka, Jeric, huwag ka na nga Ma'am na Ma'am dyan. Tigilan mo na yon. Yay! Flower girl po ako Nakakahiya mang aminin pero naging asawa ko si Shania dahil sa proposal niya. At hindi dahil sa proposal ko. Sa ngayon ay may 2 na kaming anak ni Shania. Hindi rin kami naging madamot sa mga tao sa lugar namin. Yung mga magsasaka namin noon, ibinigay na namin sa kanila ang lupang sakahan. Nasa pangalan na nila ito ngayon. Kaya ang mga taong nasa loob ng hasyenda namin, hindi na rin naghihirap. Kung anong angat namin, hatak din namin sila pataas. Sa pamamagitan ng produkto, buhay at masagana ang kapaligiran namin. At nagawa namin yon dahil sa tulong ng kayamanang naiwan sa amin ng aswang na si Maria Laring. Ang tunay na may-ari ng mga natural na kayamanang nasa silong ng hasyenda. Ang iba pa nun, inilaan namin sa charity foundations. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Ako po muli ito, si Jeric.